Good evening, good afternoon, and good morning sa man tayo sulok ng mundo. So, ang pupuntuhan ko ngayon, yung Senate hearing, yung PDEA leakage, kung saan ang mga senador ay may mga move na hindi na ipagpatuloy ang investigasyon dahil baka daw ito ang maging simula ng destabilization ng ating gobyerno. Bakit naman tayo matakot sa destabilization? Kung wala naman tayong ginagawa at maganda naman ng ating gobyerno, hindi yan mangyayari dahil kasi ang taong bayan naman ang magde-decision dito. Kung satisfied pa ba sila sa ating gobyerno o hindi. Sa narinig ko kay Ramon Revilla, iba yung kanya, ayaw niya ituloy kasi wala namang sustansya yung reklamo o yung mga expose ni Morales. Ang Senate President, sabi niya, parang wala siyang nakikitang ebidensya, concrete evidence na magpapatunay. So, sa narinig ko rin kay Pangulong Marcos sa kanyang interview na tinatawag niya si Morales na professional liar. Kasi marami daw siyang kinakasangkutan ng mga kaso. So, yan na naman. Paninira o i-discredit si Morales. Normal naman niya ma-discredit kasi kahit nga sa korte, once na mayroong mga witnesses, sinisira yung pagkatao ng witness para hindi kapanipaniwala lahat ng sasabihin niya. Sabihin natin na si Morales maraming kinasangkutan. Pero paano kung totoo ang mga sinasabi niya? Alin ang mas matimbang doon? Yung pagkatao ni Morales o yung katotohanan? So yun ang mahirap. So ito, nasa-challenge tuloy ako na dapat talagang ituloy ang investigasyon para malaman ng katotohanan. Kasi kung hindi naman magiging totoo ang impormasyon, parang nakakalumural na parang paninira lang sa ating gobyerno. Pero base sa aking pagkabasa kay Jonathan Morales ay totoo ang kanyang mga impormasyon. At sinasabi ni Pangulong Marcos na liar. Sinabi na nga ni Soriano Marcel Soriano, na sa kanya yung condominium. So meaning, may nangyaring talagang ng kaganapan doon sa condominium na yon. Although hindi natin ma-establish. Pero pag ipinag-aralan mo, yun na yun. At isa pa, yung sinasabi ni Senador Bato na talagang may katotohanan kasi yung dokumento ay galing sa folder o galing sa file nakita doon sa Xerox. So malalaman natin ang katotohanan sa sunod na hearing sa 13 yata sa Monday. Dito natin mapatunayan at may lilitaw na katotohanan. So, magabang na lang tayo, sa katotohanan. Pero, sa mga salita ng Pangulong Marcos, para bang, ewan ko lang kung siguro yung dahil sa galit ko nga lang, ang lahat ng lumalabas sa bibig ng ating Pangulo ay hindi nakapanipaniwala. At nagkausap kami rin ng personal noong anniversary ng Special Forces. Doon sa pag-uusap namin, nabasa ko sa kanya, para bang walang halaga sa kanya ang isang Pilipino na alam niya naman na hindi makakatulong sa kanya. Pero hindi niya alam na, sabi ko nga, 6 million ang aming grupo noon na tumulong, sumuporta sa Pangulong Marcos. Dagan nga lang to sa mga promises
na sinasabi walang dumating, ay bigla nagkawalaan ang aking mga kasamahan. Ano? Kasi nababasa ko rin ang ating Pangulo, para bang ang tingin niya sa mga maliliit ay ganun-ganun na lang. Hindi siya makamahirap, ang basa ko sa ating Pangulo. Kaya hindi rin makatotohanan yung mga sinasabi niya para sa mahihirap. Biro mo, 2 taon na. Halos magdadalawang taon na. Ano ang naramdaman natin sa ginagawa ng ating Pangulo? Wala pa eh. Mabuti pa nga, i-recall natin kay Pangulong Duterte. Sa unang taon pa lang, nakaramdam tayo ng ginhawa, nakaramdam tayo ng security. Dito wala tayong naramdaman eh. Yun ang problema. Ang naramdaman tuloy natin galit. Dahil yung inaasahan natin, hindi nangyayari. Kaya nga humiwalay na lang si Atty. Vic Rodriguez na ang kanyang kaibigan bago mag-eleksyon. Silang dalawa nagpa-partner, nag-uusap para sa ating bayan. Pero anong ginawa ng ating Pangulo? Nawala lahat yung kanilang mga pangarap. Iba na ang nagpapatakbo, ang Speaker of the House at saka ang First Lady. Yun ang masaklap sa atin, sa ating bayan. Hindi actually ang ating Pangulo ang nagpapatakbo ng ating bansa, kaya nagkagulo-gulo. Lalo na dito sa AFP. Biro mo yung Armed Forces of the Philippines, ang nagmamando ang First Lady dito sa intelligence, intelligence security, intelligence service, Armed Forces of the Philippines, ay pinakailaman ang namumuno dyan. Kitang-kita na First Lady nakikialam. Ngayon, may latest tayong information. Si Red Admiral Carlos, na tinanggal o na-relieve o anong tawag nito? Nag-leave. Nakaposisyon pa siya. Bakit siya nag-leave? Dahil sa kanyang pinangako sa Chinese counterpart na para may iwasan ng mga hidwaan, yun ay nirelieve siya. Although, that is the discretion of the commander. Pero si commander ba talaga yung nagpa-relieve o yung unang ginang na naman? Ito ang hirap eh. Although sabihin natin, ang unang ginang kumpara sa kaisipan, sa talino, akalaman, mas magaling yung abogado kaysa doon sa nasabi natin hindi graduate ng college. Kasi puro lang pagbabarkada ang ginawa ng Pangulo noong panahon niya, noong kabataan niya. Hindi talaga nag-aspire na maging effective leader. So, doon kay Rear Admiral Carlos, nanindigan ang PMA 1989. 89 na kasi ngayon, wala nang 88. So, General Browner is 89. Nagsalita ang kanilang class president, si Lieutenant General Ernesto Torres. Iyon ang kanilang class president, na ipinagtatanggol nila ang kanilang mista na si Red Admiral Carlos. So, nakita nyo, nanindigan ang PMA yung buong class nila sa galing, tiwala at may dedication sa trabaho si Red Admiral Carlos. Tapos ngayon, pinarelieve. Hindi kaya ito magiging dahilan ng ating pagwintang-wintang sa armed forces? So, salamat tayo. Ang armed forces, very professional sila. Kaya nakikiramdam lang. Paano kung nakikita nila na sobra na ang ating Pangulo? Sobra na ang ating administrasyon. Sobra na si First Lady. Baka hindi makapagtansya ang armed forces. So, sana
ibukod natin ang armed forces. Kasi ang armed forces, ito yung nagbabantay sa atin. Ito yung nagpoprotekta sa ating bayan, sa ating konstitusyon, sa ating sambayanang Pilipino. So sana, mapatunayan na itong investigation na matapos na ito. Senador De La Rosa, dalawang hearing na ba o tatlo, wala pa ako nakitaan sa iyo na ikakasaya ng Pilipino. Pero although, sabi mo nga, alhiti mo yung obediensya, pangalawa ay nanindigan ka sa pag-iimbestiga. So, lalabas ang katotohanan. Sana makita ang katotohanan dito. Paano kung naging totoo ito? Ano ang magiging kilos ng taong bayan? Ang taong bayan, makiisa na tayo. Kasi hindi ko nga nakikita ang magandang gobyerno dito eh. Wala siyang pagmamahal sa taong bayan. Hindi natin nararamdaman ang pagmamahal ng ating Pangulo sa atin. So sana magising tayo sa katotohanan. Dapat magkaisa tayo. Pero bago ko itatapusin ang aking punto por punto, ay ipupromote ko muna yung aking trabaho, sideline, kasi hindi ako na-monetize dito eh. Walang panahon, walang nag-aayos sa akin, walang nagtutulong. So at least mayroon lang ako ipinapaabot sa taong bayan, na ang ating bayan, ang ating administration, the world's administration, dahil magtutuyos na eh. Wala ako nakita maganda, puro lang batikos laban sa ating gobyerno. So ito, nandito ako sa Victoria San Jose. Ito yung pinagkaabalahan ko paminsan-minsan pag wala akong ginagawa. Victoria San Jose, New San Jose Builders Incorporation. Ang may-ari nito, ito yung namumuno sa DSUD, sa DSUD. So ito. So babasahin ko. Ito yun, ito yung mga available namin, So babasahin ko. Meron sa Quiapo, Victoria de Hidalgo, mayroong Quezon City, Victoria Art and Theater Tower, sa Monumento, Valenzuela, Malate. Ito yung mga for construction, pre-sealing pa lang ito. Ngayon naman dito sa Ready for Occupant, mayroong Malate de Manila, Quezon City, Morato, Valenzuela, Makati, and BGC. So, kung sino interesado magkaroon ng condominium, i-chat nyo lang ako, or dito i-PM nyo ako, or dito sa vlog ko na ito. So, kung sino may interest, huwag nyo kalimutan, dito lang ako para mag-assist sa inyo sa New Victoria, o what I mean, New San Jose Builders Incorporation. So patuloy ko, sana magkaisa tayo at magiging totoo yung nilalabas ni Morales. Kasi para bang hindi ko nagustuhan yung sabi niya, tinatawag niya si Morales na professional liar. Tingnan natin, lalabas ang katotohanan. Mag-abang tayo, magkaisa tayo. Kung lalabas ang katotohanan, panahon na para palitan ang ating gobyerno. Kasi ngayon, mas malala ang corruption ngayon. Malala ko nga, mayroon kaming pag-uusap ni Captain Dado, yung Baron 83, na kung sakaling magbago ang administrasyon, sakaling
magkaroon ng revolution government, unahin namin ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Tamang-tama, sabi ko, sir, ang aking organisasyon, nanawagan ako sa aking kasamahan na talaga nanindigan sa vanguard of democracy, anti-corruption and anti-communism. Nandiyan ba kayo? Ano? Yung pangako ng ating Pangulo, hanggang ngayon magtutuyos na wala pa. Wala man lang pasabi kung ano nangyari. Kaya sa Monte, sir, I'm sorry. Inahayag ko na. Dahil ikaw mismo na nagpakahirap tayo, hindi ko kailangan ang posisyon. Ang kailangan ko, kayo, mahal na kaya sa Monte, sana naman iniisip nila na sana bigyan ka naman lang ng posisyon. Kahit ikaw lang ay makaupo, okay na ako. Kasi kahit papano, may paparating ko ang mga hinanaing ng ating kababayang Pilipino. Pero anong ginagawa? Puro lang kayo, sir, kwento. Ayaw sa iyo. Sino ba may ayaw sa iyo, sir? Ang administrasyon o ang First Lady? So gusto namin marinig, manggaling sa inyo. Ang tagal na natin, hindi ka pa pinipwisto na ikaw yung hindi umiwalay sa ating Pangulo mula pa Vice President hanggang naging Pangulo siya. Pero anong kapalit? Kwentuhan lang. Ang amin dito, ang purpose namin dito, hindi para magkaposisyon, kung hindi paano kami makatulong sa ating sambayan ng Pilipino. Ako paano ko masawata ang mga korap at saka yung komunista. Kaya nga sabi ni Captain Dado, kung mayroong NTF LCAC, mayroon tayong NTF ECP. Ano yung NTF ECP? National Task Force to end corruption in the Philippines. Kasi yung NTF LCAC, National Task Force to end communist armed conflict. Ano? So ito naman sa akin, to end corruption in the Philippines. So dalawa yun. Dalawang objective ko sa aking organisasyon sa Vanguard of Democracy, anti-corruption and anti-communism. Sana magiging successful tayo. Sana magbago ang gobyerno para mawala ang korap sa Pilipinas, para mawala ang korap sa ating gobyerno. Yun lang, magkaisa tayo para sa kaigaganda ng ating bansa. Korupsyon ang nagpalubog sa ating bansang Pilipinas. Maraming salamat at muli, magandang gabi sa lahat ng nakikinig, sa lahat ng viewers, followers. Please subscribe and share my vlog para makarating sa ating mga kababayang Pilipino. Salamat.